Opo, Your Honor. Sumpang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero, 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung 3 Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok
ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda. At ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yun, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Thank you, sir. Isa pa. Tatlo na. Ito. Sila size, no? Noong hapon na yun. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pingkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pingkian ay isa rin sa mga bilanggo. Ngunit, sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung tatlong Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila laban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee, mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak, yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord,
nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng 3 Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Silda size at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman sa aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan. Kami ni kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa 3 Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019 kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, pagsaksak namin sa 3 Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Binigay. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na naman na nakuha na yung 1 million noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan, ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Baguio. Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon ika-21 ng August
2024 sa lungsod ng Baguio. Okay, salamat, Andy. Opo.